1 Corinto 15, 1-2-3. Mga igsuon, gipahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nasulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa katulong adlaw gibanhaw, sumala sa nasulat sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro og ngadto sa 12 ka mga apostoles. Unya sa mga higayon, nagpakita sa mga sumusunod, nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod. Og kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago og sa tanang mga apostoles. Lord, salamat kay Lord sa ingon ni Pablo man, Lord, nga gipahinumduman kami amahan, Lord, sa maayong balita ngadto sa imong gibuhat ngadto sa cross, Lord, nga ikaw namatay amahan, Lord, sumala sa kasulatan na nasulat amahan, Lord, ug ikaw nabanhaw sumala sa kasulatan nga nasulat amahan, Lord. Og daghang nakasaksi amahan, Lord, mga apostoles 500 ug napakita sila, Lord. Pasalamat kami, Lord, nga dili kawang ug dili in vain ang among pagdayeg ug pagsimba da kanimo amahan, kay ikaw buhi, Lord, nga naglingkod sa trono amahan, Lord. Salamat ng adlaw nga pahinumduman mi amahan, Lord, nga ikaw namatay alang, Lord, sa mga sala aron makabaton kami og kaluwasan, Lord. Salamat, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Let us worship our God, our King, our Lord of all. Like places that we couldn't escape, but he came and he died and he rose. Those walls are crumbled now. Remember those giants we go dead and lay. They were like mountains that stood in our way, but he came. He rose. Those giants are dead now. This is our God. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Oh, this is our God. Remember that fear that
else like our Lord Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, He did. Who paid for all of our sin? Nobody but Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, He did. Who paid for all of our sins? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Him. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves Before us. the cross, Before the cross, into grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. oh, He bore the cross for us. Beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Because He Jesus. bore the cross. Before the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Amen. What a great God that we have. For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. Oh, hallelujah. Indeed, Lord, it is by your blood that we will be cleansed from our sins, oh God. How precious you are, oh Lord Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Thank you, God, for the blood that you have shed upon the cross. Hallelujah. We praise you, Jesus. For my pardon is I see. Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing is I need. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Indeed, by His blood, the atoning of our sins that can satisfy God's wrath. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nothing can forsake us all. Nothing but the blood of Jesus. Lord, what could I have done? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Oh, how precious. Oh, Oh, precious is the blood
You're righteous in your word, in your deed, oh Jesus. We praise you. Glorify your name. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. How precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Amen. But if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all our sin. Thank you, God. I see the hammer stain that guides me day by day. I know that thou art with me through all my benefits. Yet no thoughts so precious, so full of joy. Is this thou art my portion, and shall forever be. Hallelujah. What a Savior, my Redeemer, my Redeemer. Hallelujah. What a treasure, my delight forevermore. For past and present blessing, I thank the gracious Lord, and reverence every precept and promise in thy word. Oh, this sweet assurance is more than all to me. Thy Savior art my portion, and shall forever be. Hallelujah. What a Savior, my Redeemer, my reward. Hallelujah. Endless treasure, my delight forevermore. Hallelujah. What a Savior, my Redeemer, my reward. Hallelujah. Endless treasure, my delight forevermore. Hallelujah. What a Savior, my Redeemer,
delight forevermore. Is my heart, my friend, My heart, my flesh may fail, but you are my portion. You are my portion. My heart, my flesh may fail. You are my portion. You are my portion. My heart, my flesh may fail. You are my portion. You are my portion. The Savior are my portion. What will and soul is mine? What pure and priceless treasure, not earthly but divine. My soul is in thy keeping, my life is in thee. Thy Savior are my portion, and shall forever be. thou Savior. Thou Savior are my portion, and shall forever be. The Lord is my portion, says my soul. Yes, Lord. Therefore, I have hope in Him. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Kung basahon sa 1 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 1. Kay kamo mga igsuon sayod nga among pagduaw kaninyo, wala makawang, hinuon bisan pa og gidag, malan o gipakaulawan kami didto sa Pilipos, sumala sa inyong nahibuloan. Kami magmaisugon diha sa atong Dios sa pagpadayag nganha kaninyo sa mayong balita sa Dios. At ubangan sa dagkong pagsupak, kayang among hangyo wala magikan sa sayop o sa kahugaw o diha sa limbong. Hinuon ingon nga kami gitugutan sa Dios aron piyalan sa maayong balita. Busa kami nagsulti, dili ingon nga pagpahimuot sa tawo kundi sa Dios nga nagsulay sa among mga kasing-kasing. Kay sumala sa inyo ng nasayran, kami wala gayon mo gamit og mga pulong sa pag-ulog-ulog ug takuban sa kadalo. Ang Dios saksi niini. Wala usab kami magtinguha sa mga pagpasidungog gikan sa mga tao o gikan kaninyo o sa uban pa. Bisan tuod og makapangayo kami kaninyo niini ingon nga mga apostoles ni Kristo. Apan kami malumo uban kaninyo sama sa inahan nga nagatiman sa iyang mga anak. Busa tungod sa among mahigugmaong tinguha kaninyo, gikalipay namo ang pagpaambit kaninyo dili lamang sa maayong balita sa Dios, kundi sa among kaugalingon kinabuhi usab tungod kay kamo nahimo man nga mga mahinahal namo. Mao kini ang pulong sa Dios. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Sa kagabi umangit-ngit, nahisala ako, walay kalipay sa sala, lubngan ang gitulngan, wala ako'y paglaungan, imo kong mga gitanya ko, gibalibaran ko.
nagdulong kus impyerno, watag bayad mo, nagtanaw kas kahimtang ko, o gidala sa cross, nakita kong tugma sa Diyos sa imong pag-antos, gipasan mo ang kabungong nga alangkan ako. Hallelujah, hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, hallelujah, Jesus kinabuhi ko. O Diyos, ako imo lamang magtuman kanimo, ang kusog sa pagsunod mo, diligi ka nako. O Amahan, gamit ako, sumalakan nimo. O Amahan, gamit ako, sumalakan nimo. Tuguti nga sa awit ko, ikaw lang garbog ko. Hallelujah, hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Let's praise God. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Amen. What a great God that we have. All is Christ. See how great love the Father has lavished on us, that while we are still sinners, Christ died for us. King of heaven, robed in light, sovereign of all, angels adore him, came and set his crown aside, emptied himself, leaving his glory. See how he loves us. Amen. Son of man,
Jesus for us. Hallelujah to you, God. Lamb of God, crucified, suffered alone, dying He saved us, laid within a sinner's grave. Ever He lives, risen to raise us. See how He loves us, Jesus. Only Jesus, you're a holy God, humble and holy. Lord, we adore you, Jesus. Only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, what a great God that we have. Oh, Jesus, there's only one Savior. Only Jesus. Humble and holy, Lord, we adore you, Jesus. Only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Amen. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. And that is only Jesus, church. Let us give Him a clap offering. Amen. Mayong hapon, nabatay mga bago. Welcome you. Justin, oh, bago. Ano tayo sa front? Nabay mga bago karon? Invite you to come in front. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Yes, we yes, we and He lives forevermore. Yes, we yes, we come on, celebrate the resurrection of our Lord. Amen. Let's give a clap offering to our God. Praise Lord. I hope ni sugod na mo volunteer o pagyapon. Ana ni uban, praise the Lord, papaka na itong ginawa na, praise God, nga na-respond yun mo sa pulong sa Dios. So, I hope nga na uban naman ko no, punan pa natugulay ng uban. Amen? So, ini di man tibok time, ang gipangayo gyud dapat is part sa lawas ni Kristo, mapil kita. Amen? So, mo-volunteer kita sa lawas diyan ni Kristo. So, praise the Lord, ana nga kuan. Actually, bago pa ko nga believer, na ako'y nabasahan nga book kang J. Oswald Sanders, Spiritual Leadership. Maybe kadaghanan nyo nakabasa sa dani o familiar mo ani. Spiritual Leadership. Dito, I remember, og mo ito'y nakastruck na ko sa katong nga book is gigto dito,
nga gisulti quote, some leaders are born being a leader. And then, but some are gifts to become a leader. While contemplating that one, sa kanang quote or kanang statement niya, dito siyang book sa spiritual leadership, actually, if I base sa mga personal experience, lang yun, while nag-contemplate ko, ana, for me, what you ko na born leader? Kaya nga naman, as far as I remember, what you ko na nominate sa mong classroom as class president, even sergeant at arms na lang. Bisag Prince, sa tanong sila, Prince Charming. What you ko na nominate, ana, or even sa Boy Scout, what you ko did you ko leader? Actually, kanang, wag yun na sa akong mind, wag sa jug ko na kanon na ana, muna from kinder to grade 6 or high school, ana, or even sa Boy Scout, kinapiyam sa akong Boy Scout, wag jug ko sa nahimong leader. At most of all, even sa mga barkana, di jud ako mag-organize ng mga laag. Follower jud ko per me. Kanang wag jud ko skill or talent about ana. But as far as I know, being a pastor, by the grace of God, gift good ni. Amen? Because as of now, I handling as nag-oversee na kog 6 churches by the grace of God. So kana lang is makita nimo nga in every believer sa diyang na born again ko, dala ko nakita gyud nga bitaw no kani akong gift, ay kani akong gift gyud ni. That is why I cannot boast what God accomplished. Kay bisan gamay wa jud koy na buhat. Kay wa man kuani, di man koy ngani. Amen. So man na siya nga we need to understand one of the things good nga ang pinaka gift good sa gihatag sa Ginoo sa simbahan is kaning mga gifted leaders. Mao ni siya nga usa sa angay natong mahinumduman nga ang pinaka nindot gud nga gasa nga gihatag sa Ginoo is kaning mga gifted leaders in His body. Mao to katong last Sunday, apostles, evangelists, pastors, teachers for building up the body. So mao ni ang pinaka gasa gyud nga gihatag sa simbahan ni Jesucristo sa iyang lawas. Mao nang last Sunday, as we hear in verse 11, nga ang Ginoo naghatag og nagkalain-laing gasa sa iyang lawas nga mao yang simbahan para mo function gyud sa matag usa. But most of all, kaning gihatag gyud niya sa simbahan is kaning apostle, prophets, evangelists, and pastors, teachers. And we know a lot of us sama sa akong discuss tong giwali last Sunday nga nauban nga ni-seize na ang apostleship, which is technically, di ba, ang 13 apostles lamang yun. Mo'y technically, mo'y apostle. Di ba, apil na ni Paul, nga, apil ni Judas, si Matthias. Sa to ang requirement sa apostle, si Jesus Christ may nipili, kakita sila ni Kristo nga nabanhaw, at the same time, na sila'y sign and wonders nga na-authenticate yun, nga sila yun nag-start sa church. This is why they are the foundation. Christ is the cornerstone. So mo nang uban is ni-seize na as ang prophets, especially yung prophets nga, di ba, ang prophets is building up. Pero kita, nasa prophets nga kanang mo tagna gyud sa mahitabo sa imong kinabuhi. Nga, ingana sa siya. Pas of kita, sa ato is charismatic man, conservative lang. Pero mga nang kita is ni padayon pa na, but not di gyud siya yung canonical, which is empowering ra siya. Nga, kuan. So, but for me, manakita is ang gi-function good more and more makita to simbahan kani evangelist and pastor teacher. Di ba? Nga nagpagayon gyapon nga gigamit sa simbahan sa Ginoo. That is why akong title karon, gift is for building up the body of Christ. So if you look at my sa English pa, gift wala siya subject. Gift was a verb siya dito. So gift is for building up the body of Christ part 2. Kinsa may subject? You, your gift mo na siya. Ikaw ug ako imo ang gasa maoy para palig-on sa lawas niya ni Kristo. So mo ni siya ang subject dinhi kitang tanan. This is why akong title directive. It means ang subject ani kita nga mga believers. Mo nang ikaw ug ako nagyutay duties and responsibilities dinhi sa simbahan ni Kristo. Amen? So mo na siya ang ikaw ang imong gasa, mo na sa Cebuano pa, kung butangan akong subject, ang imong gasa para ligunon ang lawas ni Kristo. So, mo ni siya akong title niya, mo ni ang
akong pangutana, who can affirm our gifts? Kinsa may maka-affirm sa atong gasa? What is the goal? Unsa may goal sa atong gift o what is the purpose of gifted leaders? Which is mao na sa atong tukion karong hapuna kaning purpose sa mga gifted leaders. So I want you to stand up and let's read Ephesians 4:11 to 16. But mo focus ra ko sa verse 12 karon. So Ephesians 4:11 to 16. Ako masahon sa Cebuano, og ningon dinhi si Pablo sa Cebuano, og ang iyang mga gasa mao ang uban mahimong mga apostoles, uban mga propeta, ang uban nga ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutuudlo. Aron sa pagsangkap sa mga balaan alang sa buhat sa pagpangalagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Hangtod makakabot kitang tanan ngadto sa pagkanahiusa sa pagtuog sa kahibalo may tungod sa anak sa Dios o ngadto sa kahamtong sa pagkatao sa sukod sa gidak-on sa kahingpitan ni Kristo aron kita dili magpabilin nga mga bata nga mapadpad ngadto nganhi o madalas sa matag hangin sa doktrina pinaagi sa kaigmat ug lipat-lipat sa mga tawo nga batid sa pagmugnag kasaypanan. Hinoon sa magsulti kita sa kamatuoran uban sa gugma magtubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Gikan kaniya ang tibok lawas ingon nga nagtakdo og nagsumpay pinaagi sa mataglutahan nga nagdugtong niini sumala sa paglihok sa matagbahin mutubo ang lawas ngadto sa paglig-on sa iyang kaugalingon diha sa gugma. Magampo kita amahan namo nga nasa langit. Salamat, Ginoo God. Jesus, oh Jesus, only Jesus. Thank you, Jesus, oh God. That name is a beautiful name, oh God, Jesus. Because the name of Jesus alone who can save us. The name of Jesus alone who can pay for our sins. And the name of Jesus alone who love us unconditionally in spite of our sins, O Lord. Thank you so much, Jesus. And that's why, Lord, you are our portion, O God. You are our portion, Lord. Lord, our heart may fail man, O God. Our strength may fail, but you are our portion, Lord God. Salamat na ng assurance, Ginoo God. Thank you, Lord, for everything what you have done on the cross, O Lord. Manang Lord, nag-ampo gayog ko, mangayog ko sa imong dihog, O God, sa balang Espiritu, Amahan. That, Lord, nga ikaw yung magpasabot sa matag-usa na mo, Lord, nga isip simbahan or Kristohanon, O God, nga mong Espirituhanong gasa, amog yung magamit para malig-on gayud mi, Amahan. Usaman, giyahi ako, piyali ako, Lord, giyahi ako, Lord, nga ang matag-usaon talon, makasabot, Ginoo, God, sa imong pulong karon. Salamat, Ginoo, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Malingkod ta palihog. So, the main idea ni, so in verse 3, to preserve the unity of the body of Christ, sa verse chapter 4:3, mo nang ang Ginoo naghatag yung gifted men sa simbahan. So kani mga gifted men, mao ni ang greatest blessing sa simbahan ni Kristo. But there's nothing unique with this kind of gifted men because the same magyapon niya nato. Nala sila office. Amen? So, manang ang lawas ni Kristo nagkalain-laing gasa pero mahiusa ta sa matag usa. There's a unity. That is why our different gifts, it lead us to be united. Dili para mag-indigay, magpasigar buhay, magsuyaay. That's the purpose atong gift. So kay makita nimo ang imong ilong, wa gyud masuya sa imong dunggan. Di ba? Kada mo mag-aaway imong ilong dunggan. So wala gyud. So mo ni sana siya nga atong gasa is natay lain-lain po gamit ang tanan. So mo na akong punto 1 is ang gifted leaders na ato na kuan to ang last Sunday ang office nila. There's mo wala ning giila gisultis Bible nga mo ni gyud ni office sa simbahan. Wala butang pope. Mo ra man ning office dinhi. Di ba? So mo ni siya offices dinhi niya. Mo ni atong pastors, teachers, mato elders, overseers. So, mo na siya ang leaders gyud nga kuan and overseers, bishop kana siya and shepherd. So equal naman na sila, the same ba sila function. So, but makita na to nga ang elder mo ni gilas na gigamit ni Paul, even sa mga letter, even si Peter, because gigamit nila ang sa
ang sa gigamit nila ang sa Old Testament nga mga kuan elder biyay magpadagan. Di lang kay bunguton kundi naagi experience na kiblab especially kibaw na sa pulong sa Ginoo. Manang sa mga butat na so gidini sa verse 12 mo ni ang purpose sa gifted leaders. Mo ni ang purpose sa gifted leaders dinhi. Number 1, equip. Number 2, service. Number 2, edify. And number 3, edifying. So makita niyo mong verse 12 lang. There are 3 points na diya. For equipping the saints, for the work of service, and for the building up of the body of Christ. Kisay mo buhat na ni? Ang saints. So mo ni ang purpose sa pastor-teacher. So ang magpadagan gyud sa ministry, dili ang pastor, ang saints, ang believers. Amen? So amo ni siya ato ning masabtan. Ang pointo na to is mo ni siya sa sunod na to ay goal of progress. Unsa may goal or progress nga magatubo ta? Ang point nito is characteristic sa tong kaning growth na to nga ma-mature gyud ta. Mo ni kinaiyahan sa tong growth sa ma-mature ta. So the purpose nga gihatag ni Kristo sa simbahan kani nga gasa. Ug imong tanawon sa verse 12, look at your text. Kung sa English pa, actually sa Greek text ani puro ni preposition for equipping the saint, for the work of service or for the work of ministry. Yan inyo, to the building up the body, di ba sa English? Pero sa Greek ani for building up the body of Christ. So preposition is for, manang word for. So it's a reason. So muna ang purpose sa is for equipping, ikaduha is for service, ikatulo is for edifying. So kung ma-equip ka, diya ka makapangalagad. Kung nakapangalagad ka, diya ni mo malig-on ang lawas ni Kristo. Kaya nga naman, ni-involve naman tang tanan. Amen? So, kung naiwa mo involve tanan, it means gi-disable na tong lawas ni Kristo. So, wag yun malig-on. Di ba? So, manang kanang kimpang, kung imo na yung tukmod, matumbag yun na. Kaya wag man siya, di man siya kumplito. Mosa na siya ang simbahan, kung naidili mo function na to, whatever conflict, mga yabo ra gyud ta. Kaya wag man ta malig-on. Kaya wag man ta mo function gyud. So mo ni ang view sa gingon ni Paul dinhi nga ang papel gyud sa mga leaders, gifted leaders dining evangelists, pastors, teachers, nga ilang gamiton nilang gasa para mahingpit, equip, masangkap, aron pagsangkap sa mga santos. Para sa ilang pagsangkap, it means makapangalagad sila. Amen? Manang, even though ang mga ministers or pastors, pariharatan ng alagad, muna para kita ang matagos sa maglig-on diha sa Ginoo. Manang verse 11, He gives some apostles, some prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. So, unsa may purpose sa gifted leaders? Verse 12, mo ni siya, aron sa pagsangkap sa mga balaan. Mo na number 1. Number 2, gingon din nga, alang sa buhat sa pagpangalagad, o alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. So si Pablo, pinaagi niyang verses, iyang gi-open yun ang katuyuan sa matag leaders, sa matag usa sa verse 11. Ang ilang responsibilidad yun is isangkap yun ang santos. Unsa pagsangkap? I-train. I-equip niya. So, para mo-function sila, mubuhat sila as Christian ministry. Muna ang Kristyanismo, di ra kakutob nga mo ni ra kag Sunday human man na. Naagyo tay papel sa matag usa. So mo nang somewhere another, kadaghanan sa mga believers laayan sila mga Kristo. Kaya nga naman, wa man mo involved sa work sa body of Christ. Manang that is why ang aim gyud sa ministry of Christian service is para malig-on ta. Mo nang mga lagad ta para malig-on ta. Mana malig-on ta isip simbahan, mudaghan man ta at the same time malig-on ta spirituhanon. So mo nang
That is why, one of the things good, ang role sa pastor's teacher is, number one, is through word and prayer. Manang, nga naman, wala gyud laing substitution para masangkap ang santos. Pinaagi ra gyud sa pulong sa Dios og pagampo. Kaya ang pulong lamang kung may pagampo, di gyapon mo maligon. Muna ang pastor busy gyud sa pag-study o pag-ampo nga ang gitwali diha is mutuhop gyud o mo-function gyud. Kaya ang balang espiritu man gyud ang makaliw kani. So, muna ang point 1 dinhi equipping for the equipping of the saints. Inay mong tupad pagsangkap sa mga santos. So the word equipping here, it's related, mo ni siya nga, ang meaning din is, it means to repair, to make whole or perfect. So, gigamit yung nga word mending. Mending is, manang mending nets. So, mending nets, kabantay mo kanang pang net sa pangkuan ba? Isda ba? Pukot. Kung hipuso na mong pukot, para di siya magubot, di ba? Imo na hinahinayon para, kay kung gubot na, di na mo malabay tarong. Ya, dili makabukad. Ya, detail kay na, it takes time. So, mo ni siyang equip din ni. It takes time. I-detail kay tanan nga ang pukot, tarungon ni mo hipos, di ba? Pilon gud nimo para labay nimo, wa siya mga sabot. So, mo ni siya ang point ni Peter, James, and John, mo ning mending nets. Mo ning equip. No wonder sila may tawag una ni Kristo, wag daw kibaw sa mga mending needs. So, the basic idea is putting a thing into condition in which it ought to be. So, ang basic idea sa equipping, ibutang ka sa kondisyon kung asa ka angay masakar. Mo na siya equipping. Di ba? Sama sa kong ingon ninyo katong, di ba, kami na ganun mo story ni, kisa to, ni George ug ni Brad. Nga gusto niya ibutang yang kagalingon diha, nga di siya equipped, di ba? So, mo yung purpose sa pastor. That is why mo to ko, who can affirm your gifts? Ang mga leaders, pastor, oy, para dinhi ka. Di ka diha. Di kay insist imong kaugalingon. So, mo yung equipping. Mo siya nga kondisyon. So, basically, is kung asa ka masakar, or ibalik ka sa original condition nimo para mahimo kang masangkap ka. In the medical terms, isama ni siya sa imong bukog nga na-dislocate, human gibalik siya. Gibalik siya, gibutang siya sa proper place para magamit siya. So, mao sa na, ang equipping sa santos, makasasala ta, mo nang gisud ta simbahan, tudluan ka sa pastor, unsa gipapil isip Kristohanon, para kibaw ka, unsaon paglakaw, asa kalapit mo function. Mo na, it's not enough, nga di ka magsigig, kaning mo appeal sa kada meeting, umubasa sa pulong Ginoo kay nga naman, wadyo ka idea, unsay Kristohanon. Amen? So, mo ni siya nga, ang purpose sa pastor is to preach the word para ikaw ako, para ikaw nga isip santos is ma-furnish ka para imong kinabuhi, mahimong mapuslanon diya sa lawas ni Kristo. Pinagi sa pagpangalagad. Ug ikaw makaamot ka. Ug mao gyud na atong designs Ginoo. Kaya atong na amot ko nga di na ako magapila-pila. No, as a believer mo na dapat mo sa Ephesians 4 renewing your mind in righteousness. Kay mo na ang work sa pagkamatarong. Amen? So, mani nga gikuan ni so ang word line meaning sa equipping, repairing, nga guba biya ta. Di ba? Tungod sa itong pagkamakasa, guba biya kita. Wabi tayo structure. Mo nang repairing, preparing, completing, and training, and disciplining. So makita nimo ang work gyud dinhi sa pastor, it means mo ni ang katuyon sa pastors teachers nga para ikaw ug ako is mapadayag gayud imong kinabuhi nga kalimot ko sa panso pag Cebuano para magamit imong katuyuan isip Kristohanon diya sa lawas ni Kristo. Manay laktod pagkasulti. So question, saan man para masangkap ang mga santos? Kung atong tanaw ng Bible, gigamit ni sa laing verse. In 1 Corinthians 1:10, sa context ani pag-auhag sa panaghiusa. In 1 Corinthians 1:10, now I exhort you, ningon si Paul, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree and that there be no divisions among you, but you be equipped or made complete. Mo na siyang word, made complete or equipped in the same mind and in the same judgment.
It means, ang equipping din ang matag believer is, kung masangkap nita, unsa may resulta? Mahiusa ta sa matag usa. Amen? Kaya kung di ta masangkap, unsa may mitabo, why nilihok sa matag usa, magbinantayan lang ta, itapulan ka, madinautay na lang nun ta. So di ta malig-on. Amen? So mo ni ang gingon din nga gigamit ni Paul sa laing words og labos tanan ang makapasangkap gyud sa magtutuo sa sanctus is para natay panaghiusa sa matag usa is mao ang pulong sa Dios. 2 Timothy 3:16-17, all scripture, di lang ang Timothy, all scripture, apil lang Genesis to Revelation. Masabi siya is God-breathed and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be equipped, having been thoroughly equipped for every good work. 2 times, gibalik-balik verse, equip. So, it means pinagi sa pulong sa Diyos. Muna, ang pastor's teacher, or pastor teacher, kinahanglan pakanon gyud niya ang santos. Busa siya makapakaon, dapat siya mismo mukaon sa una. Di ba? O this is the only way nga ang karnero masangkap gyud para mahimo siyang galamiton sa simbahan diha ni Kristo. Pulong sa Dios. That is why we have the Bible. Amen? Moni ang pastor teacher makita nato mo spend yung pila ka hours to study the Word of God. Mo spend yung 3 to 4 hours a day nga para lang mo prepare sa Sunday service. Morning nga anga ito, wapay labot ang prayer meeting, wapay labot ang prayer and fasting, wapay ubang walabot ang mga ministry. So makita nimo ang laborious work sa pastor para lang mapakaon ang saints. Amen? Makita nimo nga mutuon gyud day by day kay because kay maon ni siya ang calling kay wag gyud laing pamagi o substitution para ang santos ma-equip. Pulong ra gyud Ginoo. That is why when you study the Word of God, mao ni nga ang ito maninduman nga di na siya nga layman's man nga mag-study, it means there's a lot of thing nga imong i-dig up para makuha nimo ang proper interpretation. So mo nang that is why being a pastor, mo na magunuhon na mo, ay may na siya, iyahay na siya kay pastor na siya. Di ba? Naiuban sa nga mingo nga pastor po nga sayo naman pagka-pastor pila may pagtudlo. Listen to this. Sadyang na pastor ko, there's a lot of thing ako yung tawagan ni gipangay ka ng sigig pangay, Lord, pastor jud ko. Kaya nga naman, sadyang wala pa ko kay skwilag sa teya, anisiya. I always good ga after kog mga materials nga paliton para makat-on ko sa pagwali. Kaya even ako nag-study na ko, di ko convince sakto ba niya akong giwali. Mo ni angay masabtan nimo ha. Kay kana siya nga, mumunta ka to kong laptop, mahal ko ito, kay daghan na kay itong e-book nga akong ipamalit. Do you think ang pastor dili kayo ka ng expensive? Expensive in town kayo. Kaya magpalitan ko mga e-book para lang yun matunan og sakto akong giwali. Kani nga nga pa-learn lang ko nga unsay yung mga proper, mga commentaries, mga dictionaries, and anything. So, kibaw mo in studying, mo ni first, mga nga, study. Pag eskwela na kog teya, igitudluan mi unsa ang pag-study nga proper interpretation gyud kay ngano ang interpretation before ka makakuha ka sa sakto interpretation, mubasa ka background, historical, basa ka sa yang theological, cultural, social. Mo na imong tan-awon, geographical para makuha na nimo nganong diha siya nganong kana yung gisulti tanan. Ya di pa naabot na dias Bible, mangita pa biya ka. Mo na siyang pag-eskwela na kog teya, ningon ko, Lord, pastor jud ko, basig di ko pastor. Kay kadagano na kay ko sa responsibility. Kaya nga naman, ako usa ka tawo, ni-graduate nung ko, 7 ka tuig college, nga wala lagi kumuti og board. Kaya nga naman, kanya na jud ko, di na jud ko mutuon. Human, gitawag ko pagka-pastoran, to na gid sa hanto na gid.
Ni saan jud ko nga di na kumutuon. Mo nang wa jud ko mo take og board kay di na kumutuon. Pero kani makita nimo what amaze me lang with all these things nga di nimo gift, di nimo talent, God give you that kind of burden. Amen. Muna nga do not think nga ang pagapastor is easy kay tanan. It's laborious kay nga work. Gawas sa Bible ng study na pa ko'y mga books nga basahon. Muna somewhere na other, mapta nagpahimo ko baguhay lang ni Tito Jojo o lamisa nga di ko maglingkod. Kaya nga naman, ang sigig lingkod, sakit kay sa hawak. Di lali magsigilingkod. Nahimahimo ko kamo lang istorya ko diya nga buhati ko nang magbarog ko, mabutangan ako laptop. Kaya para musay magtuon ko magbarog ko, di ko maglingkod. That's how, but what amazed me, mo ni siya nga, kaning tanan kahago o tanan, worth it kayo, kay nga naman, ako mang giwali sa mga gipakamatyan na ni Kristo. Amen? So, dili siya waste ang akong gibuhat. In spite dagang sacrifices, dili waste because kamo nga akong giwalihan, gipakamatyan mo ni Kristo. Balyabul mo sa Ginoo. Amen? Muna, sometimes kami pastor, magsihanay, kami rin magsihanay. Ang amang storya, yung isa nga, sad sa pastor, isa nga, bitaw no, sahay ganing kita pastor ta, sahay watay tuog kay magtuon ta. Yang kuno na lang ta, at tutang mga member, pwede hinano karon. Di ba? Yang worst pa gyud pastor, nanay siya nako, ang pait pa gyud kay pastor kay ngano man, pwede wa kay tuog kay kagabi pa kay naman kay anak bantayan, lisod man ka kay naman kay ati manunon. Ang worst pa gyud inigasan di katulgan pa gyud ka. Mo nang ningon na lang kuno siya akong gingnan pastor. Kasabot man ko ninyo ba nga di mo katug ninyo maybe alimuot kanang saba ya dinhi aircon bugna kayo. Kung mahimo lang ba ala siyo kalimti yung tithes and offering. Kay fear na biya mo natug dinhi. Di ba? So kanang ingana siya makita mo kami mga babayan but remember it's worth it because Christ died for you. And that's the only thing lang yun nga gikuptan ako. But before ko, sige lang ko complain sa akong self good. As sinful as I am, sometimes magbabot ko na mangihap ka. Amen? But what makes me katong nabasahan lang yun, katong reform pastor nga book, katong may nakapadasig na ko. Nga, in spite of all these things, kaninga calling, nga study, it's worth it. But kinsa man ko nga piliyon sa Ginoo. Di ba? If you read the book of Acts, Lord, we don't deserve nga mo suffer sa imong name. Kay buto na naon, pakyas man kay ko. Amen? Siya, pakyas man, Lord, di mi angan mo suffer sa imong name. Sa to pa, di mi angan mahimong instrumento nga mahimong magwawali nimo. So mo na siya nga, I hope mo sa tanan yung pananaw sa matag usa. Amen? Mo na mo build up ta, mo dasig ta, kay nga naman ay migsun, gipakamatyan ni Kristo. Amen? Unungi na mo na nga, bula si Kuan ba, si sister, wa na ka ito akong bisita. Ay, sa di na to siya, na to pabalikay. Ay, itong yan, nanaon sa inyo pag si Kuan. Dapat, gipakamatyan ni Kristo, dapat mo unong ta. Mainit man na, mauwan, mo bati, yun ta sa matag usa. Amen? Mo serve yun ta sa matag usa. Because Christ died for you. Amen? So, wala nga, wag ilain yun nga, papil sa pastor, is muting gyud siya nga taas dag kanang iyang wag ilay substitution kundi ang word of God gyud. Manang unsay benefits sa word sa 2 Timothy 3:16 profitable. Unsay profitable? Unsa man nga word? Beneficial, useful, ginansya, helpful. That is why the word of God is ginansya kay nato. Nay advantageous sa ato ang pagkakristohanon. Ang pulong sa Ginoo. Muna kay because ang word of God maghatag kanimo pangkinahanglanon para makabot nimo imong goal. So in the context is mo na ang man of God. Mahimo kang righteous or man in good works sa man of God. Muna the word of God is the only thing nga it is one of the tool nga ma-equip gyud ang saints. Mao bitaw, listen to this. Naningkamot jud ko nga nag-IBI gyud ta. Kaya nga naman, para lang kay mao na akong part sa akong equipping. Nigahin na sad ko para mutunan na para ma-equip ang simbahan. Because IBI is knowing God. Amen?
Munang is another na po nang ako study sa weekly para lang ma-teach na ko ang Word of God. Muna pa enroll na mo. Advertise there. Di ba tayo? So, mana siya nga, it's about Word man. Amen? So, Word, it means, muna nga, natay dulos IBI nga atong gikuan ini para ma-equip ta. Kaya kung di ka equip, di ka kibaw unsaon pag lakaw isip Kristohanon, kung di ka kibaw mo lakaw sa Kristohanon, di ka kapangalagad. Remember, nagpuyo tag makasasalang kalibutan o dagang kay bombardment nga mga trap, mga challenges, hardships sa kinabuhi. Kung di ka mapunos pulong sa Ginoo, di ka kibaw mo lakaw. Kiwa ka kailas Ginoo man. Muna ang somewhere another, muna ang may misinterpret, ay ang Christian, lisod ganay, dagang kalisdanan mabot. Nanatas kalisdanan, di lang kaganan mo atubang. Kay baka kuntang dako. So mo na nga, sa mga butang lang yun, nga, ang itong katunan, nga, that is why the Word of God is maogyod ang angay na itong mapuno ta sa pulong sa Diyos. So, mo na, Sunday is not enough. Mo nang encourage you to attend prayer meeting, prayer and fasting, kay diha, makita to is nagi-word. As a church, mag-start yun ta sa word. Na ibang simbahan, kay ba mo sila tanahon, abatar, kung dili, abat, basi abat. Abatar, kundi Lord of the Rings. Mo nilang tanahon. Kita nag-start yun ta sa word, kay we are church, kay mo rin yun maka-equip na to. Amen? Munang mudasig ko, give time in any meetings nga, unsay gi-require diha sa simbahan, kay kana to ng equipping sad. So kay ang ang pulong sa Dios nagsilbi ni nga mo-meet gyud sa atong need isip Kristohanon. So mana nga ang primary tool gyud sa Ginoo para masangkap ang santos is mao ang pulong sa Dios. Listen to this. Kinsay object dinhi for equipping the kinsay saints? Di ba ang saints gipakamat yan ni Kristo gilukat sa nahimiling dugo. Even sa cross, wa siya'y gamay nga relief gyud. Even sa iyang pagkatao nga nahimo siyang tawag na hantod namatay siya. Why relief iyang kinabuhi? Lisod yung kayang kahimtang. But this why ang tao nga may equip, ang santos, kung santos ka, maningkamot ka mo, make yung effort nga ma-equip ka, pinagis Word of God. Di ka ibaliwala man nimo, gipakamatyan ka ni Kristo. Di na siya pwede nga, mingon lang ka nga sa naubang pastor nga mingon ka sa Saturday fever. Sa Saturday fever, kada sa badura magtuon. Ya kung wagi musod, bahala ng balang espiritu. Sumanay kuyaw kay tanan. Kundi tunan. Kay kung hindi ko mutuon sa nya muwali pa kung sa magmalnourish mo, dago kay mugo. Nya human, wagi padulungan. So, mana the Word of God, saints, remember saints inay mong tupad, santos ka. So dapat imo guys mo work out jud ka nga ma-equip jud ka sa pulong sa Dios. Di kay tangtangot ta sa mindset, ay di na lang ko tutay maoran ni akong papel. No, saints gi-address dinhi. Kipakamatihan ka ni Kristo. Di ba? Dili gyud gingon dinhi nga tao kundi saints, balaan. Believers. So, that is why as believers ma-equip jud ka sa pulong sa Ginoo. Muna si Jesus said, ningon siya sa John 15:3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Saints, ang kalimpyo na ka. Muna, ang first purpose sa pastor's teacher, therefore, is pakanon niya ang sheep, iyang hungitan ang mga katawhan niya, o labaw tanan, iyang ilid sa pulong sa Dios. Muna, ang pastor, there's a lot of things nga mubasa yung dagang libro. Ako, sige pa ko basa, pero wadyo na human. So, gawas sa Bible, pinakalis na ang other books. Mana, sa mga butang lang yun nga kay kung wako'y basa-basa sad, way musud sa kumay. Di ba? So, di sa kumabasa sa Facebook kung sa'yo mga verses manggawas, diha. Study good. Muna, the second purpose ang pastor's teacher ma-equip ang saints is, kadwa is prayer. Kaya nga naman, kung ang pastor ay ampo-ampo, dapat lifestyle yun niya.
Kay kaning prayer, mo ni ang makuput siya sa yang direction ng communion sa Ginoo. So, as Paul pray ni Timothy night and day, 2 Timothy 1:3. Si Epapras, committed gyud siya ni ampo sa simbahan sa Colossians. Remember, ang pastor sa Colossians si Epapras, dili si Paul. Og niingon si Paul diha sa Colossians 4:12, they're always laboring earnestly for you in prayer that you may stand perfect and fully assured in all the will of God. For I bear him witness that he has deep concern for you. Kabantay mo, si Epapras is always laboring in prayer. That is why, di taganan mo po kay laborious keng prayer. It's a lot of work. Mas ganahan pa ta, unsa man, mag-scroll sa tong cellphone kaysa maampo. Kaya nga naman, there's a lot of work sa pagampo. Mosa na siya nga angay na tong masabtan nga prayer is important yun sa Kristohanon. It's important yun na yun. It's non-negotiable. Manang word, reading the Bible prayer is a partners in growing. So third, and fourth is testing and suffering. Part sa itong equipping is testing. Because we live in a fallen world, naagyo ng testing. Temptation. In James 1:2-3, consider it all joy, my brother, when encounter various trials, knowing that the testing of your faith brings about perseverance. It doesn't mean nga ang trials is joyful, but ang point lang ni James nga sa end sa trials or testing is joyful. Kaya nga naman, because the outcome, it will be good. Malig-un ka sa imong pagtuo. Man, nagpuyo, tas, unsa man, nga, kalibutan nga, guba kay sa sala. May calamities maabot, may mga sakit maabot, di ba? So, man nga, andam ka sa testing is, imong focus is dili dinhi, kundi imong focus sa future na nga maabot. Kaya nga no, kanita na lumalabay lamang. Mo nang appeal yun na to, mo nang mo hold yun tas kamaturan, nga ang amahan na to nga nasa langit na higugma gayod na to. Kaya ang testing or trial sa itong kinabuhi, dili na para makimpang ka or ma-weak ka, kundi para ma-improve atong kinabuhi. Ang trials or testing, not to destroy us, but to develop us, our character. Ma-develop ang atong endurance or perseverance, endurance. Mo na siya diya ang word nga diya sa James. Kaya as believers, Paul says in Philippians 1:29, for to you it has been granted for Christ's sake, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. So, nagtagad ka pagtuo, at the same time, muantusag ka sa ngalan ni Kristo. Given na yun na. As Paul and Barnabas, nga niadto sa Galatians, ningon sila, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith and saying, through many afflictions, we must enter the kingdom of God. Acts 14:22. So, ang pagkakristohanon, dagan gyud mga afflictions. Mga kalisdanan. Muna, last week, nasakit man ko. Ako may last nasakit sa mong balay siyo. So, hilanat nga, di masabtan. Ang unang mususumays mo, complain ka, mo grumble ba, but the point is, Lord, salamat na mauro niya akong nagiyan. Ana, grateful ka even in times of affliction and suffering. Muna nga, ang suffering is means spiritual equipping. So, may equip kita diha sa Ginoo. Kaya because even Christ ni suffer din ni kanato. Maningingon ni 1 Peter 5:10. So, sa atong suffering, we need to remember, we are raised up with Him. Di lang kay gibanhaw ta ni Kristo, kundi para natay fellowship of His suffering. Philippians 3:10. So listen to this. Equipping the saints is part ni nato gyud. Daghang equipping, unsa man nang i-train mo, unsa man share the gospel. Diba? Mao nang discipleship. Kay equipping the saints na siya, but muso sa atong kaugalingon kanang building up is equipping ourselves. Man, I remember when I became a new believer diha ni Kristo, nga every time after sa kong work, mauli din ko, kay nga naman, wa pa ko gihandulan, maminaw ko gradyo, kay ganahan ko, maminaw ko sermon, kay ganahan ko mo, ma-devour na kong word of God.
nga makasabot jud ko, yahuman mo take note ko, yahuman mao na ako i-Bible study. So mo na siya equipping nga di ka makontinto kung unsay imong nabasahan or nadawat every Sunday, kundi ikaw mismo ganahan ka nga para mahimo kang panalangin sa simbahan. So, I hope nga mao man ni siya ang pagka-Kristiyano. But that is why si Paul ingon ani. Mo na nga it's important nga ang papel sa pastor's teacher is pakanon ang karnero pinagi sa pulong. Mo na nga ang priority sa pastor is study and prayer. Study and prayer. So, listen to this. The study of the Word of God, it takes time. And a lot of time. So, therefore, ang pastor and teacher, wag siya ilain ma-fulfill nga gihatag sa Dios nga responsibility. Ang unsa man, ang preaching the word o ang pagpagampo. Mao gyud na kay ngano man. Sa unsa pa nang gamiton sa pastor, gamito sa planning, administration, daghang program, whatever it is nga ngayan siya mutabang mo ni siya ug wa gyud siya ma-accomplish kung unsa gyud gihatag sa Ginoo niya. Muna, just like the Acts 6 in Jerusalem, there's a problem, di ba? Katong kung basahan mo sa story diha, katong mga Hellenistic Jew wa na mabahini sa mga kanang speaking Hebrew nga mga women. Unsa may kuman ni Peter, choose 7 men that is full of spirit and full of faith. Kay kami apostles, ingon sa kami si Peter apkuan, di na mo i-give up amo ang pag-study sa word o pag-ampo just to serve tables. So given na yun sa scripture, ang pastor teacher, even sa apostles, kailan may nag-start, is studying the word is bugat na kayo. Kawat na kailang time. Napaslay family. Di ba? So mo na nga, it's not easy. So, but morning nga, even si apostle pag na, sila giningon nga, we cannot give up this prayer o study sa word just to serve tables. Muna, kinsa man, morning nga, remember, nga ang ito naman, ang object din ang saints. So, unsa nimo pag-equip if you are saints? Number 1, I encourage you, money application. Commit yourself to read the whole Bible in 1 year. Commit to God, not sa pastor na simbahan. Mani angay buhatan mo, commit to God, nga unsa man, mahuman nimo basa ang Bible within 1 year, Genesis to Revelation. O pasalamat ko sa mong pastor kaniadto sa una, nga mao na yang gitudlo gyud at first to finish the whole Bible in 1 year. I hope mo basa, may hope mautan na inyong batasanon. Bisag wa mo kasabot, basa lang. Kay kung kadungog muswali, manunun, mo di pasabot ato kung nabasahan day. So, number 2, kung mabasa magi ka, meditate the Word of God every day. Kung santos man ka, gipakamatyan ka ni Kristo, gilukat ka sa namiling dugo, that is why it's non-negotiable, na jud kay quiet time with the Lord. Mo na mo meditate jud ka. Make a spiritual discipline. Read, pray, worship, sing to the Lord every day. Attend Bible study, small group, prayer meeting, prayer and fasting. Mo na nga, we need to understand that is our spiritual discipline. Nauban mo reklamo, gabiha sa ning pagkakristonan, busy ka tanan. It depends sa mong heart. Waday lami ang Ginoo. Di ba? How kung religious na nimo, kapuyan jud ka. But kung i-desire nimo kay mo na imong appetite sa Ginoo, di jud ka kapuyan, ma-enjoy jud ka. So manang need to understand. So nganong kailangan natin equip because morning number 2, service for the work of the ministry or for the work of service. So the goal nga gisangkap ang mga magtutuo kay giandam ka sa mga gifted leaders nga imong bitbiton ang ministry sa simbahan. Imong ipadayon ang ministry sa simbahan. So, mo na ang mga santos mo engage yung work. Mo ni ang define yun sa service. In other words,
listen to this, ang santos, moandam jud ka kay mo labor jud ka for the ministry. Muhago jud ka. Wes why Kristohanon nga di ka muhago. Mu work jud ka. Mo na nga ang ministry dinhi ato yung isabton nga sadlapad kayong pagpanabot. Di lang kay sa apostle, prophet, evangelist, pastors, teacher, and deacons mang ministry. Gibutang ni kinsa ning ministry? Kang kinsa? Sa mga santos. Muna, I want you to renew your mind. O imo ning klaruhan kay nga naman sa verse 7, each one of us gitagaan tag Christ gift. Di ba? Spiritual gift. In verse 16, 4:16, each individual part is mo function good ta for building up the body of Christ. Di ba ako ningon yung nga, how do you know nga naka-espiritu? Kanang atong pag-function sa lawas ni Kristo pinagamit sa atong spiritual gift, mo na ang manifestation sa Holy Spirit nga luwas jud ka. Kay kung wa jud nimo gamitan mo spiritual gift, di mo na napakita di jud kay luwas kay wa kay Holy Spirit. Kay through sa gift nimo nga ni function ka, mo na nagpakita gyud nga naa nimo ang balaang spiritu. Mo na ang resulta naglain-lain tag pamaagi sa atong pagpangalagad diha sa simbahan. So, who worked in the ministry service? Santos. Santos. So, saints is, ang Greek word na ikibaw mo, hagios. Muna pangalan sa kong irong bago. Hagios. It means saints. It means set apart. Gipakamatyan ka ni Kristo, gilukat ka sa iyang nahimiling dugo, para ilahi na ka alang siyang katuyuan. Mao na ang katuyuan sa santos. Listen to this, brethren. Mo ni, giset apart ka for the special purpose. Mo na ang imong kinabuhi, giluwas ka, pinagi sa grasya, pinagi sa pagtuo, gilain ka, para imong kinabuhi, di na nimo iapil-apil o hugaw-hugawan sa kalibutang pamaagi. Mga secular, profane, o mga yawanon nga mga butang. Kay imong kinabuhi, gilukat ka, para imong i-dedicate as worship in service to God. Mauna ang purpose nga naa ka sa simbahan. Higala. Gilahi na ka. Mo nang as a believer, di na ka makapilapil unsa pay buhaton diya sa kalibutan nga makapahugaw sa imong pagkakristohanon. That is why our concern is for the advancement of the kingdom. Look at the text. Look at the text. For work of the ministry of the service. The word work there is a Greek word. It means the toil as an effort or sama sa occupation. Di ba, kung nanarbaho ka, unsa man, kung ni-work ka, di ba, naka-effort, mata jud kag sayo, kanang biyahe jud ka, mo render jud kag 8 hours. So, man, work of service. Ang pasabot lang ani, di man ni occupation, it means mo involve yun energy. Sama sa work, mo involve yung time. Muna ang atong pag-serve sa Ginoo, may involve yung energy and time. It means mulihok yung ka. Di ka magkariton nga, pero may kay tukmod. Pero may kay tukmod. Ang kapang kariton na gubaon pa yung bearing. Square pa yung ligid. Muna sa usag tukmod mo, digil mo forward. Muna nga, we need to understand, ang work din nga sa Greek is it's na-force ngayon mo yung buhaton. Di ba? Huwag naminghoy na lagay mo. Huwag nga nga, ay maundan lang ko ba kakristohanon na eh. Kaya in Ephesians 2:10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Di ba mo nang meaning just sa work, saints is giset apart ka para mo labor ka, mo toil ka in the service diha sa kuan. The word service, diakonia, is a Greek word. It means mo render ka or assistance or help nga mo perform ka duties. Morning service, di ba? It means it's mo care ka sa household or mo prepare ka sa tables. Diba mo sa ilang word sa diakonia sa Greek word meaning ani? Servant, in terms nga, kabantay mo si tabo servant, tigpapa og abog sa rag. Kira nga abog sa rag, gani. Mo ni tabo, mo ni ang pinaka, ito ba, menial nga work.
Mo ni ang meaning. So every time nga servants nimo is kita kag kanang kuan imong tabahoan ang meaning ani ang picture ani is mug up kanang tigpakpak kag abog. So unsa may point ani? It's a menial job nga service. That is why kung mo serve kay kasimbahan ay pangitag taas og posisyon. Kay tungod kay CEO ka sa imong company or manager ka sa usa ka sa imong gitabuan. So sa simbahan, mangita sa kaglayang kuan, ay di lang ko anak kay yakin na, luod kay na, di lang ko anak kay panington ko anak. Remember, this is a menial word. Listen to this. Atong gikanta sa ganina. Di ba? Nga, the Son of God is heaven, ni kiss sa dust sa earth. Baba ikaw ako maluwas. So, listen to this. Ang nature gid ani is ang saints is mulabor jud ka sa task sa ministry. Ang basic idea ning word diakonia or kaning service is humble, submissive, mapausanon, musabmitar, personal service, not simply an office or particular function. Yung unsa ni nga service, kani nga service sa saints, not because of sa mata sa tao, kundi mata sa Ginoo. Kay kung mulihok lang ka mata sa tao, wa kay dignidad sa imong pagpangalagad. Mao na diya ang angay nimo masabtan. Kay a lot of us mulihok pa ta kung nay mo tan-aw. Di ba? Nature na nato. Yang mo please kag tao may mao ni nagluwas nimo. Mana bahalag way magtanag tao basta ang Ginoo kita. So usbo na to ang mind o pagsabot anang service. It's not a man pleaser but God pleaser. So mana nga ang word nga service is dapat involved jud kaluoy o gugma sa nangilanglan nga Kristohanon. Mana nga even si Paul, gidasig niya si Timothy sa 2 Timothy 4:5, be sober in all things, endure hardship, do the work of an evangelist, fulfill your ministry, fulfill your service. Diba? Diha sa Ginoo. Therefore, ang office sa service sa Christian is build yun, is mo labor yun ka, kung unsay pangkinahanglan sa uban. Mo work yun ka. I hope ato ni apply. Practice na to kay because Jesus said in Matthew 20:28, the Son of Man not come to be served but to serve and to give his life a ransom for many. Our standard is Christ. Ay mo standard ay siya bitaw wa man gani ang serve ko. Ay tanaw niya tanaw ni Kristo. May siya may nagpakamatay nimo. Di ba? Muna ang language ni Paul dinhi nga ang gifted man, nga ang work, ang ministry sa simbahan, it's not the work of gifted man. Kinsang work? Sa saints. Responsibility na sa service nimo. Inamin tupad, responsibility mo is to work and serve the church. O ba, namino ba? Isulti. Listen to this. I want you to change your mind. To renew your mind. No pastor, no group of pastors, ang unsa pa ka-talented o skillful ni silang gatapok nga mga pastor. Listen to this. No matter what gifted or dedicated pastor may be, kung ang ilang gibuhat, ang ilang mabuhat ra gyud is unsa ba gihatahas Ginoo nila. Di gyud sila kabuhatan na. Muna I hope mo start na mo engage mo ani. Muna nga ang katuyuan sa Ginoo kaning nga plano nga dili kay i-try og meet sa pastor tanan na unsay need sa simbahan. Kundi ang purpose sa pastor's teacher to equip the saints para kamo mo provide sa need sa matag usa. Kay kung ingon ang pastor mo siya need daghan kay mong need so sa katawo nyo lapas na po yung need. Ya kung i-cater ta mo tanan wa na hurot ng buhok pastor. Kagidlay na. Manang i-equip ang matag
Kristohanon para kamo mo provide sa needs sa matag usa. Amen? Because for the work and the service of the ministry. Mo nang mubati gyud ta kung unsay may panglanlanlon sa uban. Mo nang spiritual service is the work of every Christian. Paliko na ka? Spiritual service, I quote din quote. Spiritual service is the work of every Christian, every saint of God. Attendance is a poor substitute for participation in ministry. End of quote. Attendance is a poor substitute for participation in ministry. Listen to this. Sa unsap ta kadaghanon, kung wa may mga lagad, useless ra gyapon. Manang wa gyapon bili kung naata dinhi kung wa ta mga lagad. Mo tang gitawag dinhi service, dili misa. Nauban niyo misa gyapon tuwag. Remnant gyapon ba? Pag pa mausab ni, pag pa siguro mo nagin. Mo tang gitawag service, kanang service kay we serve God to serve one another. Di ba? Mo gitawag dinhi service. Because imuha ng papel og nako sa matag usa. Amen? With the work of the service of the church. So, mo nang bisag unsaon pa nato kadaghan nato kung way mga lagad. Nayo sa ka pastor mangutan na, how many attendee mong Sunday? Ingon siya 8,000. How many servant? 8,000. Kuha mo? How many attendees siyang Sunday kay mega church mo siya? 8,000. Pero pila man kamog servant mo? 8,000. Kitang tanan servant. Amen? What na mang-email? So, ang question karon, mo ni siya, kung servant at tanan, mo tanan, servant ka, inam tupad. Servant? Servant? Ay, servant. So, ang question karon is, asa man ka nga simbahan na bilong? Kung asa ka simbahan bilong, naba ka diya nga simbahan na. Muna ato ni pangota. Ang pangota na ka ni karon is, asa ka nga simbahan na bilong? Naaba ka diha nga simbahan. Asa nga simbahan? Wa ka dinhi. Nalagi ka dinhi. So dinhi ka na bilong. So ikaw, kung nabilong, kung asa makasimbahan na nabilong, ikaw, naghimo ba ka sa work of service? Christ died for you. Ephesians 1, He predestined, He chose you before the foundation of the world. Libre ang kaluwasan, pero kinahanglan sad ka nga mo serve sa Ginoo. Dili para maluwas, tungod kay luwas na ka. Amen? So, are you doing the work of service? Imo bang gigamit imong gasa diha sa imong simbahan nga imong giatinan? Kung wala man gani, kinahanglan imo nang ayuhon imong sitwasyon. Imo nang atubangon. Ug mingon ka nga, wa mo kibaw pastor, asa man ko padung, unsa man kong buhaton. Karon ni human service pabilin og duula ang mga workers. Ngina pangutana, unsa man ako mahimo kong volunteer. Paganda mo papel kanang yulupad kanang taas kayo. Daghan magpalista nyo ron. So, mana siya nga for the specific ministry. Okay, because there's a lot of things buhaton gyud. Muna ang church karon kimpang disabled because daghang tao po gamay ra ang workers. We are servants. Pastor, busy naman ko. Karon kung nas Kristus tubangan nimo, mingon ka, Lord, busy kay ko. Di ba? So kay kung nag-serve man gud ta, mo ning lastly, edifying for building the body of Christ. The word building up, mo ni the body of Christ. Wa siya for the, unsa may gingon ni Paul, di ba? For the equipping of the saints, for the work of the ministry, unsay sunod? For the increasing of number. Para managhanda, unsay gisulti ni Paul? For the building up of the body of Christ. Quantity is not concern of Paul. Ang concern sa Ginoo is our relationship sa matag usa. Nga mo grow ug ma-build up ta. Amen? So man nga ang attendees na to
sa given Sunday. Yes, nindot na managhan ta, kung managhan magita because kitang tanan ni function. Amen? Atong gigamit atong spiritual gift. So, every saints nga quality nga saints, may equip gina work of edifying. So, kung ni-work ka, ni-equip ka, yan, nangalagad ka, mo nang makapalig-on ka sa matagusa. Amen? Makapalig-on ka, mo nang word building up, sama ka ni construct o building. When you construct a building, di ba, magununa dyan kas lig-on nga building. Para dili siya dali matumpag. Muna, kung kitang tanan, di ta mga lagad, di ta mo edify, matumbag tayo in any problem da yun. Kaya wak man ta mo gagamit ng spiritual gifts. So, that is why ang church din is gipuy anta sa espiritu para malig-on ang lawas ni Kristo. So, di ba mo unsay background ni Paul, ngano ningon siya building up? Ang point ni Paul is spiritual building up. Asa nagihikon? Ephesians. Unsay na Ephesians? Gabi kayo ang mga edifice sa Ephesians. Labi na ang Temple of Artemis. Ma-amaze sila sa 200 columns sa kang 200 ba to? Kung ako sayop, 200 columns sa Temple ni Artemis. So, ang gipoint lang ni Paul ni kay ma-amaze sila ito, ang kang Paul, ang simbahan ni Kristo. Mas ma-amaze mo, kay tungod sa tong spiritual nga gift, is mas malig-unta, o mas labaw pa ni sa temple nga physical. Kay kanang temple nga physical, matumbag ra nagtanang kalimiti, o magdugay man, maggubar la, di ba karon wala na. Pero ang simbahan ni Kristo, kung maglig-unta, nagpadayon lang yapunta diha ni Kristo. Pila ka years na ang simbahan ni Kristo. So mo ni ang point ni Paul nga, ibsag unsa pa naka-magnificent diha nga building, layo pa kay na sa spiritual nga building diha ni Christ. Kung kita ang matag-usa na to, nidugid ta atong gigamit ang spiritual gift. Amen? Mo nang gi-build up gyud ta sa gawas nun. Mo nang kung na-build up ta eternally, mag-build up sa externally. How? Muna evangelism mo share ta sa gospel. Kay mao gina ang fruitful service through the word. So, the same chapter, Paul used this in Ephesians 4:29. Ningon siya, look at your Bible. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, that it may give grace to those who hear. No unwholesome. So, mo siya, number one, as believer, para maka-build up ta, dapat way mga words nga pulong nga makaguba sa matag-usa. Di ta mo gamit o mga words nga dili makapalig-on. Sa una ako, bago pa ko, kung nakasala, strike ka na dito kasabaan. Pagwas na na learn ko sa pulong dyan, with complete patience, rebuke with complete patience. Pasalamat kay ko nga naa ka, nangalagad ka. Diba? Ano ba, i-build up sa una. Pero sala niya, di ni maayo. Ani buhata. Sa una, strike anywhere. No hold bumps. Diba? Muna ka when we talk to someone, yes, nakasala siya, ay lasad nga, singkahi ditso, tasiga lang sa muna siya sa praise and worship pa mo, taka, magluktok diyaw kanta, kasabaan mo. Pero ka man isa, pasalamat ko na kay desire, nga nangalaga, Diyos Ginoo, nigahin yung kag time, papraktisi lang po. Diba? Kana building up. Kay remember, ang matagusan to, natay burden, namugot tayo mga struggle, yung somewhere na other, mo nang di ta ka maka-function properly. Diba? So, mo nang nanti gibit-bit. Mo nang atwala is building up lang. Ya, kung sige kag building up, wag mo sab, pahuway lang sa, pataplis. Nga maybe, wag na dyan kayo struggle. Ato mag-counsel ta, pasikon sa man na. Di ba? So, muna siya because it's worth it because Christ died for us. Amen? So, muna siya nga, dita nga we're, especially sa husband and wife, kung believer man, nga dapat is maugyutan na ang couples. Muna, nag-couples ni sa Lapu-Lapu Day. Itubo na sila, na-slide duha ka couples na doon. So, muna nga, ang ay gano'n to is building up. No unwholesome talk yun manggawas. So, kaya every believer is a living stone. 1 Peter 2:5 are being built up a spiritual house of a holy priesthood to offer a spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. So, listen to this.
Mo ni ang building up is a process of edification, paglig-on sa espirituhanon diya sa matag usa. Mo nang each of us is to please his neighbor for his good to his edification. Romans 15:2. Mo nang matag usa na to is malipayon gud ta sa atong silingan alang siyang kayuhan para malig-on siya. Amen? So, mo nang somewhere na as a parent, somewhere na makasulti ta sa tong anak nga na mga words nga niligon, pangailag pasaylo. Pero sa permanente ha. Pangailag pasaylo, pagampo, pangailag pasaylo, sorry kayo, nasulti to nako. Dapat ito angay masulti. So, para sa akong anak, so daddy, kanang nangayon ako pasaylo, daddy, I remember, nangayon ako pasaylo, ni mo yung Kibaw ka na. Nangayon ako pasaylo, ni mo yung naman. Siya, ano man, kay papalit siya kanang sa McDonald's. So yung nga na, mga, kaya usayam ko na sa pemem, man na ang storya, nagsinayiluan, imong gipong balikon, storyahan yapon. Nga lang ko, ay, manamaday, di na ako may storya na balik. Kay dugay kay mo mag-sermon biya. So nga na siya nga, night time, because we're sinner, but dapat is, alang yun para building up yun sa matag o sa. So, mo na nga, we need to understand, you and I, is equipped ta for the service para malig-on ang simbahan. So, ang question is, kung believer ka, saints ka, di ba saints man ta? Ang pangutana karon, nakahatag ba ka pagdasig sa imuhang mga Kristohanon nga igsuon? Kita na-use na nga ng bugal-bugal, kanang katawa-katawa, but be discern lang kay maybe ang tao serious because na siya nagian. Ana lang po siya. So, ang pangutana karon, ano sa amang last time na naka-offer kag encouragement nga pulong sa imong isig ka magtotoo? Ganoon na magwa, mag-isig ka, pastor. Pag-sure mo. Muna sa atong usbon, as believer, dasig ragyod ta. Yes, makasasala mang yun. Sometimes mapuno ta. But ato ay guys, pugna lang ito because after all, gibutang let no unwholesome word that comes out here. It's a command na. Negative command. Let no unwholesome word. This is a suggestion. Amen? So, muna nga, there's a story of a man, nanawag siya sa langit. Lo, langit ni? Isa sa may tuyo. Kaya sa may pasabot aning do everything nga kaning what others do unto you. Ingon siya, appeal ba niya akong in-law? Kaya nga naman, siya nga, because maybe wani siya appeal, kaning mga pipilali nga tao. Try siya explain, kaya nga naman, ganahan siya, way labot sa everything. Kaya ganahan siya mubuhat og kadautan siyang in-law. Muna sad thing lang, kibaw taon say sakto, pero di na to buhaton, kay ganahan ta mo baws. Without exceptions, everything ganun without exceptions. Most of let no unwholesome word that comes up to your mouth, it means without exceptions. So, kung sa panagibuhat ni mo diha, dapat wag mo gawas nga unwholesome talk, kanang mga bastos nga word, or kanang di makapibuild up nga mga pulong. Mo ni unwholesome word. So, pastor, unsa man ang unwholesome word? Basaha sa Bible, na idagan diha. Basta dili makapabuild up. So, in closing, the gifted leaders is dapat mo equip sa saints. Muna nga, ang living word, even though ang pastor will do, it's not about nga ang saints nga bayaran ng pastor para mo follow. Kundi ang pastor is be a model as a leader kung saon good ang paglakaw isip sanctus. Muna nga, that is why, di tawgon sa santos ang pastor para bayaran siya para mubuhat og work. Kundi gitawag ang pastor para mo follow siyang leadership. Di ba? Pinaagi sa pulong. Kay sila, gisangkap man sa pastor para mo serve sila sa ministry. That is why, ang member sa simbahan, mutubo gyud pinaagi sa pagpakaon sa pulong sa Dios o pagsilbi sa matag usa. Muna, ang first evidence gyud nga ni-equip na ta is makita gyud ang Christ-likeness.
Amen? Muna ang atong pagpangalagad is Christ-likeness. Walay sukdanan, unconditional siya nga pagpangalagad. Ang ato ang pagpalig-on, pagdasig is Christ-likeness. In spite sa pressure, persecution, kabati, muhatag yapong kag, muampo yapong kasama sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Amen? Christ-likeness. So, what is the purpose of gifted leaders? So, number 1 is equipping. Number 2 is service. Number 3 is edifying. So I hope nga this afternoon, inyo na taning sugdan. Unta. Kay all, as I object ani? Saints. So there's a story of champion figure skater nga giganlan og Paul Wiley. So, he's a cum laude sa Harvard. Pero iyang mama, ganahan siya nga mahimong pastor. Pero niingon si kaning Paul Wiley, niingon siya nga, wa siya gift nga mahimong pastor. Ang gusto niya, mag-study siya og law. But at the same time, nakita man siya nga wa siya pastoral nga gift, pero makita to, iya yung gi-perform ang study sa law sa Harvard, but at the same time, iyang gigamit ang iyang pagkakristohanon. How? Wa man siya sa pulpit, pero sige siya share sa gospel. He served for the advancement of the kingdom. Mosa na siya karon. Kitang tanan, gitawag nga mag-serve good for the ministry. Di man ka pastor, mga kay pulpit, pero naka-invisible pulpit. Asa man ka sa mong skulahan, sa mong work, whatever your position, whatever it is, you have a responsibility nga must tell good who Christ is. Because every believer is spiritually equipped for some kind of service. Muna higala nga ayaw paghuwat nga na kay pulpit tubangan. You have invisible pulpito. Muna nga ang papel gyud sa minister, sa pastor's pages is pribilehiyo kayo nga mga lagad nga nag-equip sa mga gipakamatyan ni Kristo. So, brethren, I hope nga bisag unsa pa na kagamay imong gibuhat, basta as long you work for Christ, dako kay nga values Ginoo. Muna do not take it lightly. Bisag unsa man nakagamay, basta ni function lang ka sa imong spiritual gift, ni serve ka for the equipping the saints, for the edifying the body of Christ. Kung alang na ni Kristo, dako kay na nga value. Kay way gamay ni Kristo. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. So this is our first Sunday, Communion Sunday. So probably, dili tanan makapartake ani. So unsay pasabot ani? Communion Sunday, mani di ni makaluwas, wani labot kaluwasan. Mani siya ang one of the sacrament nga gibutang sa Bible, which is baptism and communion. But we need to understand, kaning biscuit ug juice is symbols lamang ni papaghandom sa gibuhat ni Jesus Christ sa 2000 na katuigan. Pero listen to this, dili tanan makapartake ani kay nani exclusivity. Unsa may exclusivity nga dapat kato lamang na relasyon ni Kristo, ni dawat ka as Lord and Savior ni Jesus Christ. Pero katong nga wala pa nakadawat pero nay invitation, I will invite you nga unsa man maka-appeal ka ni kung imong dawaton si Kristo as Lord and Savior sa imong kinabuhi. Nga ikaw mo ilaka nga makasasala ka, di ka kaluwas imong kaugalingon, ug mutuo ka ug mosalig ka sa gibuhat ni Kristo sa cross nga siya lamang mo'y makaluwas ug siya lamang mo'y makabayad sa imong mga sala. Ug siya nabanhaw naglikod sa tuo samahan. Ug ingana diya sa imong siya, diya ning karanan kung ni ampo ka na ug mangayo ka gasa sa balang espiritu, kung sincere man pagampo, yan nadawat nimong kinabuhing dayon, maka-appeal ka sa paning hapon. Mo ni ang communion. O katos ang ningon nga Kristohan na mo, iyon ang gidawat ni Kristo. I hope this message mo dasig ninyo nga mo function mo, gamit yung spiritual gift. Dili lang nga mo anhita nga dita mo na come early. Ask God nga mo kuan jud ka nga ma-equip ka for the work of the service in the ministry, or the work of service
for the edifying pamaligo ng lawas ni Kristo. Start right now, brethren. You have a duties and responsibilities sa simbahan. So Father, we thank you, Lord. Salamat kay sa mong mensahe karon. Lord, I pray for those people nga niampo karon silang siya, Lord, nga nidawat nimo as Lord and Savior. I pray, Lord, nga mukunsad unta ang balang spirito sa ilang kasing-kasing karon, Lord. Lord, kung tinudanay man ni Lord, kay ikaw may nakibaw siya, Lord, nga maka-appeal siya partake, Ginoo God, sa communion karon. Ug ako sa inyampo, Ginoo, Lord, ang mga kalag karon nga nidawat na ni Kristo. Ama, nagampo ko, Lord, nga kani unta nga ilang pag-partake, o God, Lord, ila taning i-apply, Lord, nga kani nga mando nimo amahan nga to be part in the body of Christ, Lord, nga to be to service in the ministry, Ginoo. Busaman, salamat, Ginoo, dalaygon ka imong tanang dunglimaya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So as they sing, please get lang sa elements. I see the hand my Savior, it guides me day by day. I know that thou art with me through all my pilgrimage. Yet no thoughts so precious, so full of joy to me. Is this thou art my portion, and shall forever be. Hallelujah. What a Savior, my Redeemer, my reward. Hallelujah. Endless treasure, my delight forevermore. For past and present blessing, I thank the gracious Lord, and reverence every precept and promise in thy word. Oh, this sweet assurance is more than all to me. Thy Savior art my portion, and shall forever be. Corinthians 11:23, 1 Corinto 11:23. Og ningo dinhi si Pablo, kay nadawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga gibuduhian siya mikuha og pan ug sa nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas og mingon, kini mao nga akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa samang paagi human sa panihapon ang kupa gikuha niya nga nagingon, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako, kay sa matag kaon ninyo niining pan ug matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagani. Magampo kita among langit ng Amahan, salamat Ginoo Lord sa imong gibuhat dito sa cross sa 2000 na katuigan, Amahan. Lord, nga kaning biskit o God mo nimong lawas nga nadugmok alang sa mga sala, ug ang juice Ginoo Lord mo ni imong dugo nga imong giula alang sa mong sala ug sa bagong kasabutan Ginoo. Pusamahan amog yung handumon kanunay Lord God nga dili lang karon kundi idi kada kakaon na mo Lord nga kami imo niming gipakamatyan Ginoo God. Mo na mong kinabuhi Ginoo, dili na kami ang tag-iya kundi ikaw Ginoo God. Busa Lord gamita imong kinabuhi Lord alang lamang sa imong kamayan. Ug sa imong pagpartake ni Lord among handumon sa imong pagbalik Ginoo, kami magauban na kami da kanimo God. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen and amen. Let's partake the element. Huwag atong pakpakan Ginoo. Salamat sa Diyos.